Talagang real na bato, no, inilagay dito sa... Pag hindi ka nagbayad, ayan, no, nagche-check siya, oh. Malutong, parang chicharon. Kahit walang handa, kahit walang regalo, kahit walang bagong damit, bagong sapatos, ang importante sa akin ngayon, magkasama kami ng anak ko. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat. Ikaw ba si ano? Tony Ferrer? Kumusta mga kaibigan? Ang kaibigang Angelo nga pala. At ngayon pupunta tayong Canmore at Banff at Jasper, whatever it is. Lahat yung pupuntahan natin? Ay, hindi to ka pala. Kala ko vlog ko to. Mali. Kumusta mga ka-Berks? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong kapamilya, kapuso, kabarkada, katropa at ka-Berks. O sige, kahit balibaligtad yan. Na si Angelo at si Chris Cusinero. Ngayon, birthday ni Papa at gusto kong gumala kami. Kahit di kami kumain, basta gala lang, mag-bonding kami. And quality time lang with my father kasi birthday niya. At Sunday ngayon, parehas kaming off. Correct. Wala akong school, wala siyang trabaho. Kaya ngayon, pupunta kami sa Canmore, basta sa malayo. Correct. Malayo sa stress. Correct. And yeah, samahan nyo kami celebrate yung birthday niya. Kasi ngayon is March 24. Happy birthday, Papa. Salamat na. I love you. Ay, sabay pa tayo? Oo. Ay, love you, nak. Kaya yan, samahan nyo kami mga ka-Berks at kaibigan. So bumili muna si Angelo ng coffee. At birthday ko nga ngayon. At sabi ni Angelo, pa magbanding tayo, labas tayo. Kaya naman pinagbigyan ko yung anak ko. Kahit na ngayong araw yung day off naming dalawa. At imbis na magpahinga kami sa bahay, gusto namin na nag-usap kami na magbanding kami. Gawa kami, create kami ng memories ngayong birthday ko. Yun, mas maganda yun, banding namin. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Yung kape ko. Ha? Sabi nyo ba sun cream lang? Kaya ano kayo pala nagbayad? Bili mo akong kape, anak. Large. Black. Nakalimutan yung kape ng birthday boy. Pagbigyan na. Automatic yun, automatic. Nakalimutan ng anak ko. Hindi niya siguro alam na nagpapabili rin ako ng coffee. Pag nagdadrive ako, gusto ko na umiinom ako ng coffee para talagang hindi ako makatulog. Kailangan ko ng caffeine. Kasi pagka ganitong edad mo na, antukin ka na eh. So bumili siya ng ano to, kung ano man yan. Saka ito, Boston cream. Tapos yung binili niya is mahilig siya sa ganito eh, lagi may ice. Hindi siya mahilig sa mga may init na drinks. Ako naman, mas gusto ko yung mainit na drinks kaysa sa mga icy na drinks. Magkaiba kami pagdating sa drinks. Magkasundo lang kami pagka zero Coke or zero Pepsi. Ayan na siya. Ayos. Thank you very much. Saglit lang to kasi black coffee lang to. Bubuhos lang nila yung coffee na nandoon sa ambangonak. Freshly brewed. Fresh na fresh yung coffee nila. Mas gusto ko yung coffee nila kaysa sa Starbucks eh. So tara na. Let's go. Ready? Ready. O, tara na. So nandito na tayo ngayon sa Canmore mga ka-Berks after almost 1 hour na biyahe namin. At dito nga kami sa may likuran, sa may river. Usually pag nagpark ka dito, unahan lang, walang bayad. Pero ngayon may bayad ng parking. Kaya magbabayad yung anak ko. Siya yung nagyaya na magpunta kami ng Canmore. Kaya sa kanya yung ano, bayad ng parking. Tama o tama? Tama. Siyempre, ipa-birthday niya kay papa niya, bayad ng parking. Tara, explore natin tong lugar na to. Sama kayo ha. Oh, may bayad na sila ngayon oh. Dati walang bayad to eh. Ngayon meron na.
Ano, okay na? Akin yung kape ko, ano, kapakiabot? Thank you. Kape tayo habang nagbo-vlog. Naku, malamig, mag-jacket ka. Oo nga, inubad ko yung sa akin eh. Suot ko lang muna yung jacket ko, kabricks. Kahit makaganito na ako, kailangan pa rin magdoble kasi malamig nga. Mamaya magkasakit na naman tayo. Hindi nyo na itatanong, few days ago may sakit ako 3 araw, 4 na araw, nilalagnat ako. Ayos, pwede na. So sabi ni Angelo, hindi gumagana sa online. Pag sa online ka magbabayad, buti na lang meron sila ritong, ano bang tawag dito, booth, parking booth o parking bayaran. Ito gumagamit ng solar power. Magkano, nak? $300. $3? 300. Oh. Pero boat launching yung nakalagay dyan. Ayun yung pangalan ng parking. $3 lang naman pala. Kala ko naman sobrang mahal. Pero dati walang bayad yun, ngayon meron na. Parang wrong timing na naman yung pagpunta namin dito kasi sobrang lakas ng hangin sa malamig. Pero kung titignan nyo yung tubig dito, wow, napakalinaw talaga, no? Tsaka napakaganda ng view. Gaano ba kalamig yung tubig? Ako, Diyos ko. para kang nasa, parang nilagay mo yung ice tubig na iniinom natin. Ganong kalamig yung tubig dito. Ganda naman itong bahay na to. Nandito lang sa tabi ng park. Ayan, oh. Lalabas lang sila dito sa likuran. Ano na, park. Hello, how are you? Good, thank you. Ganito kaganda yung view mo dito, tapos bahay mo dito lang. Doon ka sa terrace, magbabarbecue ka. Panalo. Dito naman kami ngayon sa downtown ng Canmore mismo. At syempre, kaliwat kanan ang payment required para sa mga parking. Pagka nasa tourist spot ka talaga, ganun talaga. Lagi may bayad ang mga parkingan dito. Meron nga doon Indigo, mas mahal. So dito tayo sa sa green na P. Kasi mas mura siya, parang government parking area. 'Di ba, nak, no? Check niya pa kung mura nga o mahal. Hindi ko pa Yun. Ang ganda ng sasakyan niya, oh. Ha? Ano, $3 din? Under by solar panel na naman to, oh. Galing, no? Solar lang nagpapa-andar sa kanila.
Basta merong mga gusto naming mag-unwind na mag-ama or mag-banding outside Calgary, most of the time talagang Canmore lang kami, Kananaskis at saka Banff o Lake Louise. Magkano nak? $150? 150 lang pala. Kala ko naman mahal. Ilang minuto yan? 30 minutes. 30 minutes is 150. So saglit lang naman kami, ikot lang kami dito at explore lang namin yung lugar. Alam nyo na lagi kayong kasama sa mga explore namin mag-ama eh. Ayop sa gulong oh. Ayos. Taray. Pangharabas no, tama-tama kaya yun sa winter. Mataas yung gulong niya eh. Hindi babaon sa snow yun. Panalo. Oh, bayad. Kahit saan, magbabayad ka talaga. Payment required talaga lah. Ewan ko kung may nakapanood na sa inyo na finiture natin yung mga bahay dito sa Canmore. Tapos pinakita natin sa inyo yung mga presyo ng mga bahay dito sa real estate nila rito, para makita nyo lang, may idea lang kayo kung gusto nyo bumili ng bahay dito sa Canmore. Cute naman ng aso. So ito yung mga bahay dito, yung ganyang kagandang bahay na ano bang tawag dito, ayan o, yung mga magkakadikit na yan. 700, kulang-kulang 800,000. Yung ganito kaliit 3.7 million. Di ba? Ito sa bundok ng bundok ng sa itaas ng Canmore. Doon sa may area banda, parang ganun area, yung taas na yun. 2.8 million. 2.5 million. 800,000, 900,000. 4,490,000. So yung mga bahay dito sobrang mahal kasi talaga. Mahal. Grabe, million ang presyo ng mga bahay dito. Tapos yung mga dito, yung mga businesses dito, yung iba talagang real na bato no, inilagay dito sa nila sa karil na kahoy din to eh. Wow. Ganda. Ito pa yung ibang bahay nila. 2.3 million. Wow, grabe. Ano nangyari? Sobrang mahal. Open house. Dito tayo magbabayad ng parking kasi yung parking sa kabila hindi gumagana. Try natin tong isang to. So ito na yung pinaka downtown ng ng Canmore. Dito nag-shoot si Catherine at saka si Alden nung pelikula nila na Hello Love Again. Sige, pakita natin ang mataas para kita niyo. So panalo no. Ano na, okay na? Ayaw pa din? Print ako ng receipt eh. Ayun, okay na. Ayun, nakabayad. Ay, ba't dalawa nak? Ay, hindi sa isa. Hindi niya kinuha. So isang oras tayo dito. No, sige, libot na tayo kung saan tayo pupunta. Kasi pagka hindi ka nakabayad ng parking, biglang dumaan yung nagpipicture, nanguhuli, mas malaki babayaran mo. Times 100. Times 10. O, ewan ko kung magkano. Ayos sa boses, country pang American Idol. Ay, parang Canadian Idol pala.
kailangan talaga na magbayad ka dito. Pag hindi ka nagbayad, ayan oh, nagche-check siya oh. Oh, dahil pag nagpark ka na hindi ka nagbayad, automatic. Yan siya oh. Di ba? Kaya kaya dapat mabilis ka sa mga ganyan. Maingat ka pagka magpa-park ka dito. Hindi mo alam na daanan ka na ng mga nagche-check ng ticket. So, mas malaking babayaran mo. Cute nung aso niya, oh. Diba? Pati aso pwede sa loob. Daming tao ngayon kasi weekend. Lahat ng tao ini-enjoy yung labas. Kasi maganda ang weather, although malamig. What do you expect when you're in Canada, di ba? Malamig talaga. O yan ka-Berks ha, kita nyo naman. Kasama kayo na nandito sa paglalakad natin. Medyo malayo-layo na rin tong naikot natin. At kinukuhanan pala ako ng anak ko. Ayun, nasa gitna siya. At yung mga mountain dito na nakapaikot, dito mismo sa lugar na to. Wow, as in nakapaikot siya mga ka-Berks. Ganda no? Ayos. Tapos kung makikita nyo to, pag summer may tubig yan. May dumadaang tubig dyan kasi lahat ng mga snow natunaw na. Pero ngayon frozen silang lahat. Kaya dry yung ilog. Pwede tayong pumunta actually dito sa ilog na to. Oh, di ba? Ayos. Oh, si Angelo ayun oh. Oh, ayan yung ice nila rito oh. Yung ice na yan, pag natunaw yan, hindi yan yung magiging tubig dito sa ilog. Yung mga tubig na papunta dito sa ilog, yung mga galing pa dun sa mountain, bababa, tapos maiipon sila, pupunta sila rito sa may ilog. Eto, matutunaw yan, pero baka mag-evaporate din yan bago mag-summer. Malutong, parang chicharon. Oh, para ka lang kumakain ng chicharon, di ba? Oh. Oh. Ayos. Akalain mo na nandito tayo ngayon sa downtown Canmore. Pag nandito ka parang wala ka sa downtown Canmore, di ba? Pero pag nandito ka nakita mo na lahat. Oh. Saka si Angelo ayun. Dito tayo na, maputik dyan. Ay! Yay! Ito yung famous na ulo dito sa Canmore oh. Diba? So, mahaba-haba rin yung nalakad namin na anak ko. Na-exercise kami pareho. O, saan naman tayo na? Punta tayo van. Punta tayo ng van? O, sige na ko. Kuryente na naman ako. Nag-i-static kasi yung mga sasakyan eh. Punta daw tayo ng van. Maganda, hindi na tayo magbabayad ng parking doon. Kasi meron tayo nito. Which is good hanggang June. Hanggang June. Ano ngayon? March, April, May, June. Meron pa akong 3 months. Kasi pag meron ka nito, good for 1 year pass na to. Pero kung pupunta ka ng van, wala ka nito, babayad ka ng $21 every time na pupunta ka dun. Eh, mas mura to kasi 150 yata yan for the year. Ilang beses na ako nagpunta ng van, kami ni Angelo, diba? So tara, punta naman daw tayo sa van na yan. Gugutom ako. Ha? Gugutom ako. Nagugutom ka na? Gusto kong steak. Nakong steak, dito lang tayo sa McDo. Sige, ayun o, McDo. Tara.
Oh, mag-McDo na lang tayo. Ito. Mas makakamura pa tayo. Tatay talaga kita, nangongolekta ka ng Q-Bots. Eh mas makakamura tayo dyan, nak. Diba? Kesa Parehas lang naman tayo kakain. Kaysa kumain tayo ng kung ano-ano, yan na lang yung kainin natin. Ano, pila ka na lang sa loob. Pila na lang ako sa loob. Oh, sige, magpa-park na lang ako dito. Di niya alam mga ka-Berks at mga kaibigan siya magbabayad. Ako na naman magbabayad? Ang pare sinaban na Akala ko ba, sagot mo ipapuntang Canmore. Papunta lang. Pauwi na tayo, diba? O sige na nga, birthday ko naman ngayon. Diba? Saka magkano yan, nak? 17 million dollars. $17 para sa dalawa na kaming kakain dito. Promo to. Kung hindi to promo, mga $20 to, no? Teka lang, ambassador ka ba ng McDo? Hindi. O Vice Ganda, may utang ka sa akin. McDo. O yan. Siyempre, ipapa niya magbabayad. Anak ka naman ng tipaklong. Anak ka talaga ng tipaklong, no? Hindi ikaw yung tipaklong. O wala naman tayo magagawa. Anak ka talaga ng tipaklong. Ayan. Dito lang ako. Ikaw yung mag-effort doon dahil ako magbabayad. Let's go. So mga kaibigan, nakabili na si Papa ng McDo namin. McDo namin pati burger. Pati burger. Dito na kami kakain at makatipid kami ng anak ko. Yeah. Tapos pagkakain namin, lakad-lakad kami para matagtag yung kinain namin. Diba? Nakatipid na, nakapag-banding pa. Ayun yung gusto ko. Kasi mga ka-Berks, mga kaibigan, ako may school, si Papa may pasok. Minsan papasok ako sa school, si Papa naman nasa work na. Or minsan ako papasok sa school tas si Papa uwi na ng gabi. Kaya hindi na kami nagkikita sa sa bahay. Madalang na lang. Basta magluluto lang ako. Kakain ako tapos papasok na. Tapos siya pag uwi niya, kakain siya, matutulog na. Pagdating ko tulog na siya. Kinabukasan, wala, di na kami magkikita. Kaya Monday at Sunday, ayun yung best na schedule namin. Kaso binabawi namin sa tulog. Diba? Kaya ngayon, sakto nga birthday niyo Papa pa. Nakapag-bonding tayo sa labas. May handa ako ngayong birthday ko. Burger birthday. McDo baka naman. Dito na tayo sa Banff. At nagpalit lang ako ng jacket, yung medyo mas makapal. Sobrang lamig. Malamig na naman dito sa Banff. Tapos na rin kaming kumain ni Angelo. Fine dining. Ng aming fine dining na dinner na sosyalin, di ba? This was hope. Pwedeng dumiretso na tayo dito sa kabila na to, nak. Paglabas mo dyan, ano na Safeway. Oo, dyan na tayo sa Safeway. Kilatitaan mo dyan yung ganda dito, napaka-calm. Andyan lang yung town ng Banff. Pero ngayong araw dito naman kami sa likod para ito namang likod ng Banff yung makita nyo. Kasi hindi pa natin na-feature tong likod Lagi na lang tayo doon sa mga mall nila, mga restaurant nila. Ngayon dito naman tayo sa likod, di ba? Oh, si Angelo. Halika na, anak. Lakad na tayo. Muni-muni ka rito, exercise, lakad-lakad, di ba? Maraming mga upuan dito, mga ganyan para if ever na gusto mong mag-relax, tumingin lang sa nature. Isang oras ka naka-stare sa nature, okay lang. Tapos marami rin dito mga nagja-jogging. Speaking of nagja-jogging, diba?
Pag dito ka, nandito ka na sa mga community ng van, ng mga bahay dito sa van. Pero pag nandito ka na sa nature. Nak, baka lumubog ka na dyan, ha? Love pa naman yan. Kahit walang handa, kahit walang regalo, kahit walang bagong damit, bagong sapatos, ang importante sa akin ngayon, magkasama kami ng anak ko. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat. Hindi naman yung mga material na bagay na yan. Sa tagal na hindi kami nagsama ng anak ko, mahigit ilang taon nga ba? Mahigit 16 na taon, 17 taon na hindi kami magkasama. Pinipilit ko na punan yung mga taon na nawala sa aming mag-ama. Makahabol man lang ako, makabuo man lang kami ng maraming memories together dahil sa pangungulila namin sa bawat isa. Balik na tayo sa town of Banff. Na-exercise kami ng anak ko. Na-exercise ka ba, nak? Yes. Nabawasan tayo ng taba. Hindi, nabawi yung McDo natin. Nabawi yung McDo. Nagutom na ulit tayo. Kalalakad namin ni Angelo sa sobrang lamig, bili daw tayo ng coffee. Dito tayo sa... Nagpapawisan nga ako. Pinagpapawisan ka? Pinagpapawisan siya, kaya naka-t-shirt lang siya. Samantalang balot na balot. Dito tayo sa Starbucks. Bili tayong coffee. Mahal. Dark, medyo worse. Ha? Dark? Dark. Okay. Dark ako, laging pinaka-dark na coffee. Yun ako. Oh, ito ay mahal to. Samantalang magkano? Yung sa sana yung Kirkland, $17. Pero baka isang piraso, $17 na. with oat milk and then 6 pounds of sugar free. Magkano yung babayaran natin para sa coffee lang? Ayan yung akin. O, di ba? Ang bilis. That's everything. Thank you. $8. Hindi siya nag-tip. Kuripo talaga yung anak ko eh. Upo lang muna tayo dito habang hinintay natin yung coffee niya. Ay, ayos. Sakit na ng likod ko mga ka-Bricks. Ano? Ikaw ba si ano? Tony Ferrer? Parang si Tony Ferrer ka. Yeah. Napadaan lang. Mga ka-Berks, anak ni Tony Ferrer. Padaan lang ako, init eh. Lakad kami ng lakad ni Angelo. At hiningal na talaga ako sa kalalakad. Saan na kami napunta dito sa van, talagang in-explore natin para sa inyo mga ka-Berks. Ito yung isa sa mga tulay nila rito. Isa sa mga famous na bridge nila rito. Dati kapag nandito ka sa van, pag sinabing tulay, ito lang yung tulay. Ngayon may tulay na dun sa dulo, may tulay pa dun sa kabila. Yung pinuntahan natin kanina. Pero back in 2008 nung dito pa ako nakatira, ito lang yung tulay. Ito lang yung dinadaanan namin lagi. Kasi dito nga ako nakatira dati sa 100 Birch, merong building dyan. Tapos dito ka dadaan kasi nga hindi ka makadaan sa tubig. Pero pagka winter nagpo-frozen yung river, yung ibabaw niya, so pwede kang dumaan. Nakakapag-shortcut kami.
Pero pag summer talagang wala kang choice kundi dito ka dadaan sa main na bridge. Pero ngayon meron na magkabilang side. Si Angelo init na init, ayaw magsuot ng jacket, pinagpapawisan daw siya. So ayun na ka-Berks, nabawasan na kami ng taba ni Angelo. Ang haba ng nilakad namin. Ilang oras kami dito sa Banff ngayong araw. At paalam na tayo, nak. Ayun. Maraming salamat mga ka-Berks at mga kaibigan. Ito nga pala si Angelo At si Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Hanggang sa susunod po at maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye. Na-exercise ako, nak. Hingal kalabaw ako. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef, sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada.